Ang ating title ngayong umaga, ito po ang ating title. Okay? BBS vlogger nag-aaway-away. Now, saan ang loyalty ng bawat isang political vlogger? Yan po ang tanong dyan eh. Nasaan ang bawat loyalty ng ating mga kaibigan na political vlogger? Saan po ba? Ika nga. Alam nyo, ako, nakikita ko kung kabilaan, nagbabangayan. Alam nyo, hindi nakakatulong sa mga sinusuportahan. Promise. Hindi po nakakatulong yung tipong BBS ka, Duterte vlogger ka, pero inaaway nyo ang kapwa nyo Duterte vlogger. Hindi nakakatulong sa inyong ipinagtatanggol. Totoo lang. BBM vlogger ka, defender ka ni Pangulong Marcos, sumusuporta ka kay Pangulong Marcos, pero kapwa mo, defender, nagbabangayan. Hindi rin nakakatulong kay Pangulong Marcos. Bakit? Kasi, masakit mang sabihin po, mga kaibigan, wala akong papangalanan dito, nagtatakasan ng ihi. Nagtataasan ng ihi, pagpapakita na siya lang ang magaling, siya lang ang mahusay. Pag hindi nakasundo ang isa, bakbak, 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 bakbak. Sirain, sirain, sirain. Ganyan ang nakikita ko. Inggitan sa bawat isa. Kunting otot ng isang vlogger na hindi magandang ang kakautot, putang ina, palalabasin tubol ang lumabas. Awayan na. Kampihan, kampihan. Alam niyo mga kaibigan, tayo political vlogger tayo. Hindi tayo politikong tao. Sa totoo sin, alam niyo mga kaibigan, ang loyalty dapat ng isang political vlogger, hindi kung kaninong politiko. Alam niyo kung saan ang loyalty natin? Doon sa mga manunood sa atin, sa mga subscriber natin. Bakit? Saan ba tayo kumikita? Sino bang nagbibigay sa atin ng pangkabuhayan? Hindi ba yung mga viewer? Sila ang bumubuhay sa bawat political vlogger. Hindi ang politiko, hindi kung sinong Poncio Pilato. Hindi yung putang ina, nalamangan ka lang ng isang vlogger. Ano ngayon? Kung bumalik sila Bubbles, sila Madam Ili, ano ngayon? Ano ngayon? Kung bumalik yung mga yan, kung dating pro-BPM, ngayon nag-antay-Marcos, naglumipat sa pro-Duterte, at ngayon kumalas na naman sa pro-Marcos, sa pro-Duterte, at bumalik na naman sa pro-Marcos. So ba? Ikabubuhin nyo ba yan? Hindi. Dapat matuwa ang bawat isa. Bakit? May umalis, may bumalik, maging happy. Bakit? Kasi dumadami ang bawat supporter na vlogger. Marami ang tumutulong sa ipinaglalaban ng bawat isa. Dapat magkaisa, hindi yung putang ina, nag-aawayan, nagbabangayan, dahil inggit, dahil ayaw masakawan. Kaya nga ako sinasabi ko, mula nung ako ay nagsimula as political vlogger, never akong nagmo-monetize. Kung anong gusto ng bunganga ko sabihin, yun ang sasabihin ng bunganga ko. Mahirap yan eh. Para lang tayo nag-uungguyan dito. Para tayong nag-iipon ng kakampi na pag nakanti ng isa, uy, kantiin natin yan. Awayin natin yan. Hindi maganda yun. Utang na, halata eh. Isa ang topic ng awayan, kampihan. Hindi maganda. Diba? Ngayon, kung bumabalik, ngayon na naman, may napanood ako kanina,
Isang vlogger. Ano ang reaction nyo? Nababalik na daw si attorney. O, attorney lang, di ko napapangalanan kasi wala pa namang confirmation. Babalik na daw si attorney as BBM vlogger. So what kung bumalik? Ano ang pakinabang natin doon? Anong pakinabang ng bawat isa? Wala. Di ba? Wala tayong pakinabang doon kung bumalik man ang isa, lumayas ang isa. Tandaan natin, ang loyalty dapat natin nasa mga manunood. Hindi kung kaninong politiko. Ha? Doon tayo dapat mag-loyalty sa mga nanunood sa atin. Kasi sila ang nagpapaangat sa atin. Sila ang dahilan kung bakit tayo nakikilala. Sila ang nagbibigay sa atin kung bakit tayo, sabi na natin, medyo sumisikat sa larangan ng vlogging. Wala sa politiko. Ha? Kaya, ito na lang. Aminin natin na hindi. Kaya tayo kinukuha ng mga ibang politiko riyan. Bakit? Kung wala ka bang follower, kukunin ka ba niyan? Kung wala kang manunood, di ba hindi? Kung walang manunood sa atin, hindi tayo kukunin na kung sinong taong gusto tayong kunin. Kaya tayo kinukuha kasi sa mga manunood natin. Manunood sa atin, nag-view ng mga video natin, sila ang dahilan. Sa madaling salita, nasa utang na loob natin sa mga viewer. Hindi kung sinong politiko. Kahit mag-ingay ka dyan, kahit gaano ka kagaling, kahusay na vlogger, kung walang manunood sa'yo, walang nagkokomento sa'yo ng negative, positive, putang ina ninyo, walang kukuha sa atin ng mga politiko. Yan ang totoo dyan. Ha? Walang kukuha sa atin. Ha? Kaya ang utang na loob dapat natin, ang lagi nating tandaan, ang dapat utang na loob natin, ang dapat nating loyalty nasa mga viewer, sa mga manunood. Follower mo man yan, hindi mo man follower, dyan ang utang na loob natin. Ha? Hindi yung putang ina. Nagbabangayan, kampihan, kumpulan. Hindi nakakatulong yan, mga kababayan, mga kaibigan. Ha? Hindi nakakatulong yan. Hindi nakakatulong. Sa totoo lang, nakakadagdag lang tayo sa problema na kung sino man ang sinusuportahan natin. Ang kailangan natin ipakita kung galit tayo sa isang vlogger, lalo pang kakampi natin, at alam natin, kasamahan natin sa paniniwala. Huwag na dapat basbasin. Isa loob mo na lang yan, hindi na idadaan mo pa sa social media. Babanggitin mo pa ang pangalan na ganito-ganito yan. Putang ina, di lumalabas, ingitero tayo. Di ba? Di ba? Pabayaan natin silang mag-awayan dyan. Dapat, yung awayan ninyo talaga, kausap naman personal. Doon na lang magbangayan, hindi yung putang ina, makita nyo sa social media, DDS to DDS, BBM to BBM. Magbabangayan. Tandaan natin, hindi tayo showbiz. Hindi tayo politiko. Tayo ay political vlogger. Political vlogger tayo. Ha? Hindi po tayo mga, kung anong mga, huwag tayong masyadong mapiling. Kahit sabihin mong dikit ka kay ganito, nakakarekta ka kay ganon. So what kung nakakarekta ka? Kung tanong ba, ganun ba ka-trusted sa atin ng mga yan? Hindi. Kaya lang tayo kinakausap ng mga politiko, ng mga opisyal, dahil sa nakikita nila na mayroon tayong hatak pagdating sa social media. Huwag tayong maging tiling na mga opisyal din ng gobyerno. Utang inang yan. Di ba? Ito nga sinasabi ko nga minsan. Kung gusto mong tumagal as political vlogger, dapat marunong kang lumaro. Marunong kang sumugtog, sumayaw sa tugtog ng paligid. Yan ang pinaka-importante.
Yung marunong kang sumayaw sa tugtog. Kahit hindi ka kahusay sumayaw. Ang important, marunong kang sumayaw sa tugtog. Hindi yung putang ina, nakita mo lang yung isa, nainggit ka na. Babakbakin mo na. Hindi lang ikaw ang gustong mabuhay, kaibigan. Hindi lang ikaw ang taong may karapatan magsalita sa larangan ng social media. Lahat tayo may say. Lahat tayo may karapatan. Pero yung awayan, bangayan, nagpaparinigan, ito naman si Ping na to, punyetang babaeng ito, hindi ko mawari. Naghahanap pa rin ng simpatya. Utang ina kang babae kang ay, hindi mo na lang ayusin yung suso mong lawlaw. Utang ina mo ka. Ha? Ito Mami Ping, makinig ka. Ha? Matanda ka na. Gurang ka na. Ha? Gurang ka na. Sinasabi mo, sulit BBM ka. Di ba? Yan ang pinangangalandakan mo. Wala pa yung ibang mga political vlogger na BBM dyan. Nandiyan ka na sinasabi mo. Bakit hindi mo gamitin yung pagiging matanda mo? Na payuhan mo, kausapin mo isa-isa, na masinsinan, hindi yun nakikipagplastikan ka, hindi nakikipagbangayan ka rin sa social media. Papatuloy mo pa yung isa. Katanda-tanda mo na eh. Ano yung bulbul mo ata nagkakalagas-lagas sa puki mo eh. Hindi ka ba nahiya yan? Kita mo, ang allegation sa'yo, may napanood ako isang vlogger, pakawala ka daw ng DDS. Ikaw, hindi naman kita nakikita sa mga DDS dati. Ha? Namit lang kita, I think, sa loton lang. Tinignan ko ngayon mga galaw mo dun. Ako kasi, pag doon sa mga vlogger nakikita ko personal lalo na, sa mga nakakakilala sa akin ng mga vlogger, ng mga nakakausap ko minsan, alam nila ang galaw ko. Malikot ang ulo ko. Malikot ang mata ko, nakikiramdam ako sa bawat taong nakakaharap ko, lalo na sa mga vlogger. Hindi tayo politika. Alam mo, Mami Peng, kung nagagalit ka dahil ikinakasama ng loob mo na bumalik na o bumalik muli sila Bubbles, wala ka nang pakialam dun. Ha? Pabayaan mo sila. Ha? Pabayaan mo. Hindi lang ikaw ang may utak. Ha? Kung talagang concern ka sa loob ng BBM at concern ka kay Pangulong Marcos, talagang solido ka kay Pangulong Marcos, ang pinakadabis mong magagawa, Mami Peng, kausapin isa-isa na mga BBM, nasabihan mo, tama na yung awayan natin. Tama na yung bangayan natin. Tama na yung pasaringan sa social media alang-alang sa sinusuportahan natin. Yun ang pinakadabis mong gawin. Ha? Kasi nababasa ko, napapanood sa mga vlog, parating pangalan mo ang binemensyon. Parating pangalan mo ang nami-mentions dyan sa mga vlogging ng iba na ikaw daw ganito, ganito, ganyan. Hindi kita kilala. Hindi ko alam kung anong mga galaw mo. Wala akong alam sa'yo. Pero, sa sinasabi mo na solido kang BBM, solido kang Marcos, patunayan mo sa paraan na kausapin mo ang mga vlogger na tigilan na ang bangayan. Tigilan na yung patutsadahan ninyo. Alam mo nga sinasabi ko nga nung isang araw at nung mga past, hindi ka bawasan ng isang pagkatao ang ikay magpakumbaba. Hindi ka bawasan yan, Mami Peng. Hindi ka bawasan ang magpakumbaba. Hindi ka bawasan yan, Mami Peng. Kahit mamatay ka ngayon sa mga sandaling ito, maniwala ka. Hindi ka bawasan yan sa pagkatao mo ang magpakumbaba. Hindi yung magmamataas ka pa. Ako hindi ako kampi sa'yo. Hindi rin ako kampi kila Mike Cervera. Hindi rin ako kampi kung sino bang bumabakbak sa'yo dyan. Kasi wala akong alam sa awayan ninyo. Pero, ang daming nagtatanong sa akin na mga viewer
So, anong reaction mo about dito kay Manny Peng? Anong reaction mo about dito sa mga ano? Yan ang napapanood ko. Ang mga tanong sa akin. Eh, anak ng puta, follower niyo, follower ko. Follower niyo rin. Nihil ano lang tayo eh. Tandaan nyo, hindi tayo politikong tao. Ha? Political vlogger tayo. At ang utang na loob natin, hindi kung kaninong politiko, kundi kung sino nasa gobyerno. Nasa taong mga viewer natin ang utang na loob natin. Kaya laging tandaan, dapat ang loyalty natin ay sa mga manunood. Sa mga tumatangkilik sa atin dito sa larangan ng social media. Yan ang dapat natin ibigay, ang loyalty. Hindi kung kaninong demonyo, kung sinong Poncio Pilato na sinusuportahan natin. Ha? Kaya tayo sinusuportahan ng mga viewer dahil sa ating pagsuporta sa isang personalidad. Hindi dahil tayo ay vlogger. Tandaan nyo yan. Ha? Kasi kung ang mga mukha lang natin, putang ina, nahanap pa ng mga artista at mga gwapo yan. Ha? Tandaan nyo. Kaya tayo nagkaroon ng follower, subscriber, kasi sa mga taong dinidepensa natin. Hindi kung ano pa man tayo, kung hindi kung sino man tayo. Yan ang totoo dyan. Ha? Yan ang totoo. Ha? Yan ang totoo dyan. Tangina ninyo. Nagmamaraning, nagmamarunong, nagmamagaling. Pero mga walang utak naman. Ha? Ang isipin nyo parate, bawat mga yan ng vlogger, depender ko ano ka man, sinong apektado dyan? Yung mga ipinagtatanggol natin, yung idinidepensahan natin. Di ba? Yun ang apektado rito. Yun ang apektado rito. Hindi yung utang ina, unting utok lang, palalabasin nyo, tubol. Ang dapat mong gawin, ito ang sinasabi ni Pangulong Marcos, unity, pagkakaisa ang gusto niyang mangyari. Di ba? Yan ang gusto ni Pangulong Marcos. Dapat matuwa kayo kung may pumapasok na galing sa kabila. May pumasok na Trixie Angeles, kung totoo man yan. Oh. So what? Dapat matuwa tayo. Bakit? Kasi galing sila sa loob na kalaban natin, ibang paniniwala nila, ibang paniniwala natin, at least, meron silang ibabato, na kung ano man ang ibabato, nakapupulutan natin. Hindi yung, tangina, babalik ang isa, pagdududahan na kagad na pikpik, pagdududahan kagad na, matayan, mata. Diba? Nakakaloka yung ganyan eh. Kailangan natin ng suporta. Kailangan natin ng kakampi. Yan ang kailangan natin. Hindi natin kailangan yung aawayin yung isa dahil gustong pumasok. Parang dating yan eh. Putang na, papasok na yung isa. Matatabunan ako nito. Matatabunan ako nito. Maaagawan ako ng fame. Maaagawan ako ng views. Tigilan nyo yan. Sabi nga ni Mark, basta ako, hindi ako nagbabato. Puro bati lang. Tama yan. Huwag mong ibabati. Mark, susubo ko titi mo dahil mahal na mahal kita, putang ina mo ka. Yan. Tapos, first time lang namin nagkita yan. Maayos ang ano namin. Kagaya ni, si Sangkay. Inakaway ko sa vlogging dati yan. Isko Moreno ako. Minumura ko si Sangkay. Nung una kami nagkita. Parang walang nangyaring awayan. Parang hindi ko siya binakbakan. Doon ako bilib sa mga ganong vlogger eh. Yung pag binakbakan mo, tapos pag nagkakita-kita ka, isa na ang inyong pananaw, isa na sinusuportahan ninyo, parang dead na. Doon ako, bilib pa ako kay Sangkay. Kay Sangkay, at least, paano hindi nakikisakay sa mga awayan eh. Tigilan nyo yan, kasi unang-una, ang pinagtatanggol natin dito, gobyerno. Tapos nakikita natin yung mga defender sa baba, nag-ababangayan, nagkakawayan, nagpapasaringan. Nakakaloka, sa totoo lang.
Totoo lang, nakakaloka. Hindi naman po ako siya nagmamarunong. Hindi po ako Kaya nga sinasabi ko, ayaw ko talagang sumama-sama sa mga meeting, sa mga gathering ng kung sino-sinong vlogger na mag-uusap-usap na kung ang agenda yung para sa vlogger. Ayaw ko ng ganyan. Kasi pasaringan dyan eh. Paangatan dyan. Gusto sila ang magaling, sila ang mahusay. Ganun ang iba eh. Tigilan natin yan. Tandaan nyo, wala tayong dapat pagbabayaran ng utang na loob. Kahit na sinong politiko. Nakikinabang ka, nakikinabang kung sino tayo, wala tayo ron. Ang utang na loob natin, nasa mga viewer. Sa mga viewer, manunood. Kasi, masakit man sabihin mga kaibigan na kapwa ko political vlogger, kung hindi dahil sa ipinagtatanggol natin na kung sino man politiko, kung sino man ang nakapwesto, sino man ang taong personalidad na ipinagtatanggol natin, yan ay dahil sa kanila. Kaya tayo sinosubscribe. Kaya tayo pinupuntahan ng kung sino-sinong mga tao sa channel natin. Kaya sila nagpapalo. Kasi gusto nila yung ginagawa natin pagdepensa. Yan ang totoo yan. Kung ano nga politiko na pinagdedepensa natin, meron silang sarili na ganitong ginagawa natin, hindi na yan makikipagkaibigan sa ating mga vlogger. Sila na lang mismo magkukontent ng mga vlog nila. Di ba? Dahil nandyan tayo, masakit mang sabihin, pinapaangat natin sila, pinapaliwanag natin sa mga tao na ganitong nagagawa nila. Ngayon, nagugustuhan ng mga viewer kasi nga sila ay supporter ng mga tao na idinidepensa natin. Huwag tayo magpiling politiko rin, huwag din tayo magpiling na taong gobyerno. Putang inang yan. Sinasabi ko mga kaibigan, lahat, hindi ko nagsasama sarili ko rito. Lahat ng political vlogger umaasa sa kikitain, sa monetization, sa sahod. Lahat yan. Kasi lahat yan nakamonetize. Nakamonetize lahat. Ako lang bukod tangi ang hindi nagmo-monetize. Ako lang bukod tangi ang walang dollar sign dyan sa mga live ko. Kasi nga, ayoko. Kung ang sinasabi ko, kung anong gusto kong sabihin, babakbakin ko, may masagasaan, may magalit, wala akong pakialam. Kung kayo ay nananatiling DDS, manatili kayo DDS. Tigilan yung mga yan nyo. Kung kayo nananatili na depender ng gobyernong ito at naniniwala kayo sa magandang ginagawa ni Pangulong Marcos, kung naniniwala kayo na malaki ang magagawa ni Pangulong Marcos sa ating gobyerno, isa lang ang pakiusap ko sa inyo. Pigilan ninyo ang bangayan ninyo. Yun ang pinaka-the best. Kasi kung patuloy kayo nagbabangayan, patuloy kayo nagpapasaringan sa loob ng mga defender ni Pangulong Marcos, lantaran ang ginagawa nyo sa social media, putang ina ninyo, hindi kayo nakakatulong. Totoo lang. Hindi kayo nakakatulong kay Pangulong Marcos. Ginagamit nyo si Pangulong Marcos. Ginagamit nyo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Sirain naman na kung sinong political vlogger dyan. Nakapwa mo rin BBM. Dead na. Dead na. Yan na lang yan. Hindi yung, putang ina, binato ka lang ng kunting bigla ka ng, Diyos ko. Huwag gano'n, kaibigan. Kakampi pa rin yan. Kahit naman winawalang hiya ka, kakampi pa rin yan. Kaya yung isa, may kaibigan ako dyan talaga naman nag-BBM. Talaga naman nag-Marcos to. Talagang sumuporta kay Pangulong Marcos ito. Pero ang alam ko, tahimik na to eh. Si Gino Rubin TV.
Yung matangkad at alam mo ng lupa. Di ba solidong BBM din yun? Di ba? Nung nakakasama nyo sa mga activity, tingin nyo ron abnormal, tingin nyo may sayad ang utak. Kahit ganun ang taong yun, kapwa nyo rin yun, BBM. Dapat tinutulungan nyo rin yun sa vlogging. Hindi nyo lang kakursunata, hindi nyo lang gusto yung mga galaw nun, si Nigel Rubin. Putang inaano ninyo. Di ba? Binabakbakan ninyo. Si Gino Rubin, kung di ako nagkakamali, one time ko lang nakita ito personal. Pero, nakikita ko sa mga vlog niya, BBM naman. Hanggang ngayon, BBM. Dapat tinutulungan nyo yun. Dapat sinusuportahan nyo, hindi yung nilalaglag ninyo. Ha? Yun ang dapat nyong tignan, yung makakuha tayo ng kakampi. Hindi na pinag-uusapan dito na anti-Marcos yan dati. Bumaliktad yan. Masasala naman yan, makikita naman yan sa ratsada ng kanyang pagbablog eh. Kung paano siya magdepensa, kung talagang bumalik yan o ano. Di ba? Masasala yan eh. Pero yung imbis maging supporter ulit ni Bibit, bumalik dito, kunting umano lang, pinapasaringan nyo na kagad. Paano makakapurma yung isa? Paano makakaano yun? Pero kung ganyan ang ginagawa nyo, parang nagpa-plastikin lang tayo rito. Di ba? Ipakita natin, mga kaibigan, huwag natin gayahin yung mga anti-government. Huwag natin gayahin yung mga pro-Duterte, pro-DDS na sila din nagbabangayan. Kita mo si Banat Bay, minumura si Bisdak. Pinapasaringan si KPL. Pinapasilingan sila BMR. Yun ang kalaban natin. Tandaan ninyo, sa mga BBM vlogger, ang tunay na kalaban natin, yung mga nasa Duterte Group community na defender. Yun ang tunay na kalaban. Hindi tayo magkakalaban. Hindi kayo magkakalaban, kayo nagpapasaringan. Ang tunay na kalaban natin, yung mga taong nagpapakalat ng fake news para sirain ang ating gobyerno, para walang yain si Pangulong Marcos, yan ang tunay na kalaban. Hindi yung kapwa mo defender, kapwa mo BBM, sisirain nyo. Utang inang yan, parang hindi tayo nalalayo yun doon sa mga DDS din ng mga gago. Di ba? Huwag ganun. Huwag ganun. Wala tayong mararating, mga kababayan, pag ganyan ang motibong ginagawa nyo. Nagbabangayan kayo na nagbabangayan. Ang pinakadabis dito, ito na lang. Kung kayo galit sa isang kapanan nyo BBM vlogger, hindi nyo maatim ang kanyang nakikita nyo sa kanya. Simple ang gawin. I-block ninyo. Huwag kayong pupunta sa channel niya. Huwag kayong manonood sa kanya. Pag may nag-message sa'yo at galit ka ron, huwag natin pag-usapan niya kundi ibablock kita. Huwag ka na magkwento. Ganoon lang. Galit ka ron eh. Pero, kung maggalit ka, tanunood ka pa ron, tapos pumupunta ka sa kanya, parang kang gago nun, sasagot ka pa sa mga, pabayaan mo siyang mag-akusa ng mag-akusa sa inyo. Kasi kilala ninyo ang mga sarili ninyo. Alam ninyo ang pagkatao ninyo. Alam ninyo kung anong attitude nyo sa sarili nyo. Walang nakakakilala sa ating mga sarili kung hindi tayo rin ang nakakakilala sa bawat isa sa atin. Tayo ang nakakakilala. Wala kung sino. Yung mga nakakaharap natin, yung mga nakakasalamuhan natin, wala yan. Hindi nila alam kung sino tayo. Ang alam lang nila, yung nakikita lang tayo. Pero yung kalooban natin, kaisipan natin, tayo ang mas nakakakilala. Tayo. Now, si Mami Ping, makipagbati ka na sa mga yan. Kahit sabihin mong ano, para manahimik na. Kung ano man ang pagkakamali mo, kung ano man pagkakamali na, patawarin mo, ayusin mo, nang matapos ng kung anong gusot nyo dyan,
alang-alang sa sinusuportahan natin. Na iisa lang ang sinusuportahan natin. Ha? Iisa lang ang sinusuportahan natin. Hindi matitigil yan hanggat magpapasaringan kayo. Nandito tayo, nandito ang mga supporter natin dahil sa ating sinusuportahan na gobyerno. Huwag niyong hayaan na dumating ang panahon na ang mga sumusuporta sa atin, sa inyo, ay mabwisit na at mag-unfollow sa inyo, mag-unsubscribe sa inyo dahil ayaw nyo magsipagtahimikan, ayaw nyo magsipagtigilan. Nabibwisit ng mga yan. Ang dami nag-message sa akin, yung ano bang reaction mo, nagbabangayan sila, ganito, ganyan. Huwag ka na pakialam ko sa mga yan. Di ba? Pag nabwisit ang mga follower nyo, magkakalasan yan. Tandaan ninyo, nabubuhay tayo dahil sa mga follower natin, sa mga taong nanonood sa atin, sa mga taong sumusubaybay sa atin. Kasi kung wala tayong follower, wala tayong subscriber, hindi tayo kakausapin na kung sinong gobyerno para sa vlogging. Tandaan nyo yan. Kaya ang utang na loob natin, nasa taong manunood. Ha? Wala akong kinakampihan sa inyong lahat. Lahat kayo, kaibigan ko. Yung iba man dyan, di ko man kilala personal, pero kaibigan ko lahat kayo. Ha? Huwag na natin hayaan na magpatuloy yung awayan yung yan. Putang ina, naulit na yan dati. Naayos na naman. Hindi makakatulong yan. Tandaan nyo. Ha? Puro na lang siraan niya ng mangyayari dyan. Tigilan nyo na yan. Ha? Huwag nyo hintayin na mag-unfollow pa sa inyong mga follower. Alam niyo mga kaibigan, sa mga nanonood, pag alam niyo na hindi naman matapos-tapos ang awayan, ang gawin nyo na lang dyan, pabayaan nyo sila. Mag-unfollow kayo, mag-unsubscribe kayo. Yun ang pinaka-best. Layasan nyo yung mga channel na yan. Kung hindi manahimik ang mga yan, huwag nyo nang dalhin sa social media ang bangayan nyo. Natutuwa ang grupo ni Banat Bay, nila Kupal Gibara, nila Kupal Tokmol, na bugaw na sila dada sa nangyayari sa loob ng BBM camp ng mga defender. Kung tunay kayong defender ni Pangulong Marcos, tunay kayong naniniwala, tigilan nyo ang bangayan nyo. Ipakita ninyo na nagkakaisa kayo. Ipakita ninyo na may unity talaga kayo. Kasi, kung po sabihin yung pagkakaisa, pero kayo nag-aawayan, nagbabangayan at hindi kayo magkasundo-sundo, putang ina, useless ang mga sinasabi ninyo sa vlog. Sa totoo lang, useless. Walang kwenta ang inyong pinagsasabi. Kung hindi nyo magawa sa sarili nyo na magkasundo-sundo at magkaayos. Yan ang pinaka-the best ninyong gawin. Magandang umaga sa inyong lahat. Lagi nating tandaan, ipagdasal natin ang ating Pangulo, ipagdasal natin ang ating gobyerno dahil ang tagumpay ni Pangulong Marcos ay tagumpay ng bawat sambayanang Pilipino. What's up mga tropa pips? So napanood nyo naman po yung video ni Kuya Nino Barsaga at nag-lecture nga po siya sa mga vloggers daw po na nagkakagulo or merong hindi pagkakaunawaan. So meron kasing punot dulo yan di ba? So ano yung puno? Yung puno merong may mga ginagawa pong alingas-ngas itong pinagsimulan. Tapos yung dulo naman, ang naging dulo ay awayan. So alingas-ngas at may usapin ding pera na involved, dyan na po nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. At alam niyo po, sa totoo lang, kapag talagang sa isang komunidad, sa tagal ko po na nagbo-vlog, meron po akong mga napasukang mga grupo na talagang may nag-aaway-away, merong nagpapataasan ng ihe, at meron pong hindi maiwasan na merong isang bulok na kamatis sa isang kaing. Yan yung kasabihan sa amin hindi maiwasan yan na meron talagang isang hindi maayos na kasama o kagrupo. So ngayon po,
totoo yung sabi ni Kuya Nino Barsage. Tayo, o kami pala ng mga vlogger ay kumbaga umaandar ang mga channel namin dahil sa mga followers eh. So, kailangan ikaw ay maging loyal doon sa followers mo. So, ako bilang isang vlogger, tamang information ang aking gustong iparating. Tamang mga balita at nilalabanan natin ang fake news. Yun nga ang pinakaunang-una kong naging kumbaga dahilan kung bakit ako napunta sa pro-government. Dahil nga po, ang ating Pangulong Bongbong Marcos nakita ko ay masyadong tinatapakan at sinisiraan sa kanilang mga vlog ng mga ibang vlogger. So sabi ko, teka, kailangan nating itama yung ibang mga impormasyon na inilalabas nito. Katulad niyan, si Mahar Luka na talaga naman puro fake news ang nilalabas kay PBBM, di ba? So sabi ko, magbablog ako patungkol kay PBBM kasi parang ang pangit tignan nung masyadong siyang sinisiraan wala namang ginagawang masama. So napunta ako sa pro-government vlogger at ako po ay sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil siya po ang namamahala sa ating gobyerno. Actually, hindi ako masasabing pro-BBM. Ako po ay pro-government kasi nga po ayokong bumagsak at masira ang gobyerno ni PBBM dahil kapag po nangyari yun, damay ako at buong pamilya ko, pati ikaw, lahat ng nakapaligid sa'yo, buong pamilya mo, damay kapag nagkaproblema at bumagsak ang pamamahala ni PBBM. Diba? Kaya sabi ko, teka, suporta ako dito kay PBBM kasi yun ang nararapat, yun ang tama. So ngayon po, dito kasi sa BBM Vloggers, ako naniniwala maayos to May may patutunguhan at magkakaayos-ayos. Pero dito sa mga DDS, parang malabo na na magkaroon ng kumbaga pagkakaisa. Yung mga pro-government vloggers, BBM vloggers at ang DDS vloggers, parang malabo pong magkaroon ng pagkakaisa. Alam niyo po kung bakit? Kasi po dito sa government, pag ikaw ay nagbablog ng government at sumusuporta ka sa gobyerno, walang bayad dito. Doon, ang alam ko, sabi sa akin nung isang kaibigan natin doon sa kabilang bakod, may natatanggap po talaga sila. So, di ba? Paano magkakaroon ng pagkakaisa? Dito libre lang. Doon may bayad. Siyempre, habang binabayaran ka, habang pinapakain ka ng pera, obligado ka na mag-live, mag-vlog patungkol sa ikasisira ni BBM. Diba? So, lamang po, maraming salamat sa inyo lahat. Sana magkaroon po ng pagkakaisa muli ang lahat ng mga Pilipino. Yun lang naman ang solusyon para po umangat ang ating mga buhay dito sa ating bansa. So, yun lamang po, maraming salamat mga chup-chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.